Sa audit na ginawa sa Office of Civil Defense o OCD na nasa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, may higit 98 million pesos na donasyon noong bagyong Yolanda ang hindi pa rin daw nagagamit. Pero wala raw anomalya rito. Ayon sa NDRRMC, hindi raw kasi pwedeng basta-basta gastusin ang pera dahil may striktong panuntunang sinusunod para rito. Pinag-aaralan sa ngayon kung dapat bang luwagan ang panuntunan sa paglabas ng pondo tuwing may kalamidad. May report si Pia Arcangel. Sa linggong ikalawang anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Sa trahedyang ito, natuon ang atensyon ng buong international community sa Pilipinas, lalo na sa pagresponde ng pamahalaan at kung paano gagastusin ang bilyon-bilyong perang bumuhos sa bansa. Sa pag-audit ng Commission on Audit o COA sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, lumalabas daw na noong tumama ang Yolanda, 137 million pesos ang natanggap na cash donation ng Office of Civil Defense o OCD, ang operating arm ng NDRRMC. Pero noong December 2014, 38.75 million pesos pa lang daw ang nagagamit. Ang natitirang 98.2 million pesos nakalagak lang sa bangko. Ayon pa sa COA, kumita na raw ng higit 1 milyong pisong interes ang cash donation na ito. Hindi naman itinanggi ng NDRRMC ang ulat ng COA, pero ipaniliwanag nila kung bakit marami pang perang natitira. Ayon sa kanilang tagapagsalita, nakasaad sa kanilang polisiya kung saan lang pwedeng mapunta ang cash donation. Ito ay ang nagagamit lamang para magbigay ng financial assistance sa mga biktima. Ito yung sa pamilya ng namatayan o para do sa pamilya o do sa biktima o sa pamilya na na-ospital o nasugatan. Hindi kasi yan po pwede natin gamitin para sa ibang pamamaraan dahil specific yung guidelines natin. Ang Quick Response Fund naman, hindi raw maaaring basta-basta ilabas para sa materyales sa paggawa ng bahay dahil ito ay para lang sa response teams. Hindi rin daw ito pwede magamit sa relief goods dahil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nakatoka rito. Bagamat naririyan ang pera, nakikita naman nila intact ang mga amounts na yan. Dahil ito ay judiciously ini-spend na ating pamahalan sa base doon sa mga polisiya na meron tayo. Kaya hindi natin ito nasispend ng kung paano na lamang. Sa ngayon daw, nasa technical working group na ang draft guideline para mabago ang ilan sa polisiya. Unang-una, yung pagtaas ng pagbigay ng financial assistance. No? Dati kasi 10,000 sa pag ikaw ay namatayan, 5,000 pag ikaw ay nasugatan ng ospital. Ngayon, nagpropose tayo na mas mataas na amount para dyan. Pangalawa, yung pagtulong doon sa mga materyales, doon sa mga cash donations, pwede nating maibigay. Lalo na kung magtatayo ka ng mga temporary shelters. Ayon sa Malacanang, kailangan daw pag-aralan mabuti kung luluwagan ang panuntunan sa paglabas ng pondo tuwing may kalamidad. If you're asking to recommendation to somehow relax, that has to be discussed. Kasi baka naman sabihin nag-relax tas bigla the next time may another set of auditor, iba na naman ang tingin ng iba. We asked for if we can look at the rules, and OCOA was very helpful in that regard. So we just need to clarify those recommendations. Pia Arcangel, GMA News.